Alright, kapartner Lilibet ang ating special na bisita ngayong Friday. Sabi nga niya doon sa kanyang tugon sa ating ilang mga katanungan, mula daw siya sa middle class family. Marine engineering undergraduate at siya ay may 6 na kapatid. Tatlong lalaki at saka 3 babae. Ang ganda ng kanyang pangarap sa buhay. Simple lang daw yung makapagtapos ang kanyang mga anak at magkaroon ng kanya-kanyang sariling bahay at business. So talagang mga anak ang focus. At pag tinanong mo siya kung sino ba ang kanyang iniidolo sa buhay, walang iba kundi ang kanyang tatay. Ayan. So ipakilala na natin, partner Lilibet, sabi nga natin CEO, owner ng MVT Solarized Lightnings Enterprises. Sino siya? Si Sir Marlon Toling. Magandang hapon, sir. Magandang hapon, Sir Marlon. Salamat po sa inyong pagkakataon na ipinagkaloob sa amin ngayong hapon. Okay, siguro bigyan muna nyo kami ng konting background. Ano ho ba itong MVT Solarized Lightning Enterprises? Kailan ho ba ninyo ito sinimulan? Before na simulan yung MVT Solarized Lightning Enterprises, ang talagang pangarap ko, printing Printing. Since nung bata pa ako. Uh-huh. Bata pa ako, nung elementary, tapos nung high school. Kaya nung mapunta ako ng Maynila, yun talaga ang target ko. Kaya lang nagkaroon ng problema dahil yung tinirahan ko, gusto nila, seaman. Dahil sa gusto kong matupad talaga yung pangarap ko, umalis ako doon, tumira ako sa ilalim ng tulay ng Marikina habang nag-aaral ako. Nung after naman noon, nakapag-asawa ako. Tapos dahil sa medyo may kaalaman din ako sa mga pagre-repair ng mga appliances. So sa Makati, natira kami doon. So doon naman ako nag-iikot para mag-repair ng mga appliances. Ngayon, at nung 1994, doon ako nag-start ng solar. Nung magkaroon ng project sa Masbate. Pero nang after noon, nagpunta ako ng Cayman Island, tapos sa Saudi Arabia. Nung pagbalik ko, pumatok na yung solar sa Maynila. Kaya doon na ako nag-start ng yung consultant muna. Tapos, itinayo ko yung company ko, 2012. 2012. Oo. Tapos, hindi naging successful kasi may kapartner ako nung time na yun. Nang 2016, doon ako doon ko na yung pangalan talaga ng MVT Solarized Lighting Enterprises. So nag-solo ka na noong 2016. Oo. Wala ka ng kasosyo. Wala na po. Uh-huh. Doon ako nag-focus na ako tapos medyo alam mo na sa totoo. Paano niyo ito sinimulan, Sir Marlon? Kasi nga unang-una, sabi mo nga, hindi naman ito yung first love mo. Kumbaga, gusto mo printing talaga, pero para bang hindi ata para sa iyo yun. So, paano? Dahil ba dun during the time ba, parang sinisimulan pa lang nung na-introduce itong mga solar panel na ito na alternatibo natin para magkaroon ng murang kuryente? Noong 94, sir, nagkaroon ng project sa Masbate, yung Parula. So, sinubukan ko na maghanap sa Maynila. Kaya lang, time kasi napakamahal pa noon Napakamahal, sobra talagang mahal. Bago pa lang kasi medyo noon. nahinto yun. Okay. Hanggang sa naman ako ng electrical air conditioning. Tapos, yun na-focus ko talaga yung solar noong 2016 talaga. Oo, 2012, 2016. Ngayon, kaya naman nabuo yung MVT kasi ang MVT kasi... Ano ba ibig sabihin itong MVT? Marlon tsaka Venice Toling. Yun yung pangalan ko at saka pangalan ng misis. Okay. Miss ko. Ngayon, kung mapapansin nyo sa baba, may nakalagay doon na modernized visual of technology. Yun yung ginawa kong Yun din. Dalawang meaning pala ng MVT, sir. Opo. Pangalan ng wife mo, tsaka sa iyo at yung apelyido. Yung apelyido po. So yun pala yung kwento diyan. Pero yung printing, talagang natupad ko pa rin yun. Na mas malaki sa doon sa pangarap ko.
Okay, akala ko Ito lang yung ano. Oo, dito ka na nag-focus. Akala ko hindi mo rin pinasok yung so ibig sabihin, yung pangarap mo na business natupad mo rin. Nagkaroon ka rin ng ko rin printing. nung pandemic. Oh. Kasi hindi nawawala sa akin. Sa tuwing may nakikita ako na printing, sabi ko, ito talaga ang pangarap ko. Gusto kong matupad to. Ano yung mga piniprint mo sa Halos Marlon? lahat po. Aha. Magmula sa t-shirt, tarpaulin, sa lahat, ID, lahat Calling card. calling card, opo. Hanggang ngayon nagpatuloy pa rin Hanggang po, ngayon sir. po. Wow, dalawa na pala yung business niyo. Hindi lang po dalawa, actually 5 na. Kasi ang yung galing naman. mga anak ko, yung mga kasama ko, yung part naman ng mga anak ko, mayroon silang NMB, Pigeon Metanoia Trade Corp. Yun yung, ano naman yun, yung, tawag to, yun naman yung company nila. So parang yung pangarap mo na magkaroon sila ng sari-sariling bahay at negosyo, unti-unti nang Unti-unti po. natutupad. Kaya ngayon, hindi lang kaya nagiging 5 kasi gusto ko sila kasi 5 yung anak ko eh. Kaya hangga't maaari gusto ko yung magkaroon sila ng May kanya-kanya silang mga negosyo. Oo. Nung una po, Sir Marlon, na pagtayo niyo po ng isang business kasi hindi madali talaga mag-put up ng business. Lalo ano po ito. yung ano po yung mga challenges na kinakaharap niyo at paano niyo po ito nalampasan? Napakalaking hirap kasi unang-una wala kang puhunan. So tapos hindi mo maisip kung paano mo simulan eh. Pero nag-start dahil nga sa desidido ka talaga na magkaroon ng sariling business, lakas lang ng loob tsaka panalangin sa Diyos. Na hanggang sa magulat ka na lang, pag-iisip mo, may business ka na. Yung, maisip mo, akalain mo, nagkaroon ka ng ganitong business na, pero napakahirap talaga. Kasi, Dito sa inyong kasalukuyang business, kasi yung printing nandyan lang. Kumbaga, maraming nasiservisyon yung printing. Lalo na nga yung business mo na, kumbaga, ano bang t-shirt printing, everything, tarpaulin na kailangan niya. Pero dito sa solar, sino yung tina-target mo dito, Sir Marlon, na mga client dito sa yung solar business? number 1, sir, yung residential. Okay. Residential, tapos commercial, tsaka industrial. So lahat ng yun ay lahat, kaya mo ng kumbaga, kung ano yung need nila, kaya Opo. ng ibigay ng MVT. Opo, po. That's nice. Oo. At sa ngayon, actually, mayroon akong isang malaking project, yung mga establishment, pharmacy. Oo, pharmacy, halos buong Pilipinas. Isang So pharmacy. malawak na Malawak na yung po. iyong business sa gobyerno na nakapag-try ka ba Opo, na makipag-negosasyon sa gobyerno? Mga sa DPWH, mga street lights, tapos yung mga solar roof mounting, sa NIA, National Electrification Administration, tapos sa mayroon ako sa marami na ako naging project the PWS. So kumbaga hindi lang residential, Hindi lang commercial, industrial, yung mga proyekto ng gobyerno pinasok mo na rin. Pinasok ko na rin po yun. Malaking kapital itong business mo, Sir Marlon. Basta ginawa mo, kaya mong gawin eh. Hindi mo na lakas tiningnan lang ng kung loob. Oo, Lakas tama. ng loob talaga. Especially kung gobyerno yung katransaksyon mo. Oo. Alam mo naman sa gobyerno, sa dami ng mga pasikot-sikot, bago ka mabayaran, na-install mo na at lahat, nasira na nga yung iba. Hindi ka pa nakakasingil. So, talaga bang makakatipid ang isang tahanan sa paggamit nitong solar? Malaki po. Lalo pag, kasi actually ngayon kasi, karamihan kasi, pag hindi mo ginagamit sa araw yung gamit, doon na tinatawag na ina-apply natin talaga sa net metering sa Meralco. Para na, kaya lang, medyo mas mababa nga lang ang bili nila, kasi 5 piso lang, 5, 6, gano'n lang eh. Hindi katulad noong talagang
Karamihan sir, yung mga daytime. Aha. Kasi pag daytime kasi, almost 80 to 90% talaga ang masisave nila. Ganun Pag po daytime. sa Pag daytime kasi mostly ang solar kasi from 6 or 7 a.m. up to 4, ganyan. Pero kasi kinukompute namin sa 5 hours yun. So normally ang savings talaga malaki. Lalo na pag 100% talaga nila. When we say 100%, Sir Marlon, hindi na nila kailangan yung serbisyo nitong ating provider ng Meralco. No, kasi may mga client ako na nagni-negative eh. Nag-negative sila ng negative to 20,000, 30,000, mayroon pang 97,000. Yun yung mga ina-apply ng net metering sa Meralco. Saan na po ba umabot si MVT, sir? Naging nationwide na ba siya ngayon? Umabot na ba yung business niya po? Actually, Luzon, Visayas, Mindanao na. Wow. Oo, Umabot ka na po sa Kasi Mindanao. yung mga tao ko ngayon, umiikot ngayon, kung saan-saan na sila sa Mindanao nakakarating eh. Tsaka may mga client ako na sa ibang, katulad ng Tawi-Tawi. Ang sistema, sila yung naging client ko, sila naman naging agent ko doon. Sila yung nagre-recommend. Word of mouth na yung nangyayari. Ganun ang Nire-refer nangyayari na nila. kasi masyado nang malayo. Sir, wag ka nang pumunta rito, kami nang bahala rito. So, ibig sabihin, Sir Marlon, meron ka na sa Visayas at Mindanao. Meron Or ang po. transaksyon ay dito Dito lahat. lang. Dito lahat ang transaksyon. Opo. Tapos kung kailangan mong pumunta doon sa Mindanao or sa Visayas, yun ang ginagawa mo. Yun Once- ang mga tao yung umiikot sa inyo, sir. Opo, yung mga tao ko, pag kailangan talaga nila na makaharap nila ako doon, yung saka lang ako Saka ka pupunta. pupunta. Okay, bigyan natin, let's be specific, Sir Marlon. Yung isang residential, hindi naman kalakihan, a bungalow type na bahay. Kasi parang one time ka lang na mag-i-invest ng medyo malaki kasi after na na-install na, yun na nga, wala ka nang babayaran sa kuryente. Doon ba sa isang pangkaraniwang bungalow type house, ano ba ang advisable? Full na? Lahat na ay solar, kumbaga? Or kailangan pa rin na, kumbaga, nandyan pa rin yung alalay ng Meralco, halimbawa? Dapat nandiyan pa rin, sir. Kasi lalo na't hindi kaya nung isang may bahay na yung I-full. talaga, yung para talaga sa solar, pag hindi talaga nakaya, kasi mataas eh, alam mo naman, mataas. Kaya minsan, yung daytime lang talaga ang inaano nila. O hindi nila napupul na ano talaga. So, kumbaga, dapat na nandyan pa rin yung ating nandyan provider. pa rin po. Yung Meralco pa rin. Okay. So, ito ay araw talaga yung paano kung walang araw? Pero maliwanag. Tuloy lang yung charge. Tuloy-tuloy lang po, pero hindi ganun kalakas yung ano niya. Okay. Yung distribution niya. So, mas maganda, mas malakas yung sikat ng araw, mas ano siya, mas maliwanag pagka dumilim na. Opo, mas maganda kung talagang tuloy-tuloy yung araw. Mas mataas po ang distribution niya. Okay. So, papaano sa bagay ito ano ba ang kaya? Ilang kasi usually sa isang tahanan, maraming mga appliances din diyan eh. So, papaano ang gagawin? Ilaw lang talaga yung siserbisyo ng solar. The rest ito ng provider natin. Depende po. Kapag hanggat kaya ng customer gastusan, lahat po kaya. Hindi lang po ilaw. Hindi sa sasabihin na mahina yung... Hindi po. Okay. Hanggat kayang gastusan nung may-ari ng establishment or may bahay, kaya po siya. Okay. Kaya kung baga kaya talaga niyang mag-zero kung talagang gagastusan niya. Kung gagastusan Opo. niya. Curious lang po ako, Sir Marlon, paano po nag-work yung solar power po? Yung solar po, nag-start sa solar, tapos mayroon siyang tinatawag na inverter, tapos from inverter naman to May kontador din ho yan, Sir Marlon. pag in-apply mo ng net metering, may sarili siyang kontador. Meron Pero din pag po hindi pala mo siya. in-apply, tap mo lang siya sa main breaker ng Meralco. So Nag-work automatic na. 'yun. Nag-work. Wala ka nang gagalawin doon. Okay. Ngayon, meron din tayong tinatawag naman na upgrade. Ano po itong upgrade? Ang upgrade, yun po yung may battery. Lalong-lalo na doon sa mga lugar na walang kuryente talaga. So, 100% talaga siya solar.
So, it's a charge ng solar yung battery, tapos yung battery naman to inverter, yung inverter naman yung magsusupply naman sa bahay. So, china-charge pa po pala yung solar, sir? Yung battery. Yung battery ang lang po? solar yung magcha-charge sa battery. Oo. Okay. Doon sa mga area na wala talagang kuryente. Oo. Ganun. Okay. Tapos mayroon naman tayong tinatawag, sir, na hybrid naman. Yung daytime mo naka-solar, tapos yung nighttime na mo naman naka-battery. At in case of emergency na mag-brown out, may ilaw ka pa rin. Hindi mo mapapansin na brown out. Alright. Doon sa mga subdivision, Sir Marlon, like sa amin, magkano ba yung bill na hindi naman kalakihan yung aming subdivision, pero pwede bang yung street light namin gawing solar? Kumbaga, hindi ko lang alam kung ilang poste ba yung may ilaw sa amin. Pero is it possible, halimbawa, na lahat ng mga street lights sa isang subdivision ay solar ang gumana? Pwede po. Na tatanggalin na yung mga dating ilaw na naka-wire. Ngayon, papalitan mo na siya ng solar na automatic yon. Pagdating sa araw, Mamamatay. nagcha-charge yun, Magcha-charge. mamamatay. Tapos pagdating naman gabi, Iilaw. automatic yun, iilaw yun. So, 100% na wala ka ng... Yung light, yung liwanag na naibibigay niya, parehas din. Kumbaga, like, kasi usually sa mga street lights, maliwanag talaga yan eh. So, kaya ring ibigay yun ng solar yung ganong klaseng liwanag. Kaya po. Kaya po. Basta ang sa street lights kasi may kanya-kanyang wattage yun. So, medyo nagkakaroon lang ng problema sa pricing kasi medyo mataas. Pag yung mataas ang wattage, mataas din yung price. Pero kung katulad sa DPWH, talagang gusto nila mas maliwanag kasi National Road matataas. Kaya yun, napakaliwanag talaga noon. Yung solar po ba, sir, nag-work pa rin po ba siya kung cloudy or rainy seasons? Nag-work. Basta ang importante, 5 hours daily. Kahit na hindi masyadong mainit, Nag-work pa rin? nag-work po rin siya. Kahit tuloy-tuloy yung pag-ulan? Hindi naman yung talagang ulan talaga. Basta yung mga ambon-ambon lang. Wag naman yung talagang totally ulan talaga. Okay. Pinag-uusapan na rin lang na, how long will it last? Kasi exposed siya eh. Ulanin at exposed. arawin. Oo. Hindi ba nasisira yung china-charge natin, yung panel mismo? Actually, sir, ang warranty namin sa panel 15 years eh. Okay. Opo, ang ano naman ng panel kasi 30 to 50. 30 Ang to nagkakaroon 50. ng problema doon yung battery, pero napapalitan naman yun. Katulad sa mga client ko, may mga client ako na 10 years na, hanggang ngayon okay pa naman eh. Kaya depende rin sa quality na gusto ng bibili. Ng bibili. Pag medyo hindi kaya ng budget niya, yung mga low class lang na street lights, natural, medyo din. Oo. Pero sa DPWH hindi pwede. Need din po ba linisan yan, sir, yung solar? Pwede. Yung lilinisan mo lang itaas, pupunasan mo lang. Pero once na umulan, malinis na eh. Nalilinis siya ng ulan. Okay. Sir Marlon, bago tayo mag-quick break, yung isang hindi naman kalakihang tahanan, pangkaraniwan, kung ipo-full halimbawa nila, bigyan lang natin sila ng idea, not necessarily yung eksaktong halaga na kakailanganin. Nagre-range ba ng kalahating milyon halimbawa, yung pwede nilang gastusin para maging full yung kanilang source from solar panel? Nagdi-depend po kasi tayo sa electric bill nila. Kunwari, ang bill nila is mga 5,000. So, nagre-range yung solar na mga around 165 to 200,000. Okay. Ganun po yung Pero kung gusto nilang i-apply ng net metering yun, na mag-negative talaga sila, 100% talagang totally wala silang babayaran. Mas mabuti kung mas mataas doon. Para mas mataas din yung ibibigay naman. Kasi daytime at saka nighttime, makukuha yun eh. Okay.
So, sige, itutuloy pa natin yan, Sir Marlon. Tayo yung nagsisimula pa lamang, pero kailangan nating mag-break doon sa mga interesado na mag-inquire sa inyo mamaya, yung inyong contact number. Tatanungin namin kayo at syempre, pwede rin nating pasadahan yung iba mo pang mga negosyo para na rin doon sa mga mag-eleksyon, Sir Marlon. Maraming Media, magpapaprint ng t-shirt. Sigurado po yun. Kaya maraming nagpapaprint ng kanilang mga tarpaulin for their business. So mamaya, babalikan natin itong ating special na panauhin. Oras natin, 38 minutes po, makalipas ang 1 o'clock. Huwag bibitiw, magbabalik ang patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. SMNI Balita Totoo. Kahit saan ka man, konektado ka sa mga pangyayari sa bansa sa pamamagitan ng DZAR 1026 Sunshine Radio Online. Para laging updated sa mga balita, bisitahin lang ang www.dzar1026.ph. I-follow din ang aming mga social media account sa Facebook at Twitter na DZAR1026. Dinig na sa buong mundo ang mga balita sa bansa sa pamamagitan ng online platform ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Paano maiwasan ang mga fake news o maling impormasyon hinggil sa COVID-19 at sa mga bakuna? Hindi lahat ng impormasyong makikita sa social media ay totoo. Ginagamit ito ng iilan para maikalat ang mga impormasyon o balita. Proteksyonan ang sarili at ang iyong mga mahal sa buhay laban sa mga peke o maling impormasyon tungkol sa COVID-19 at sa mga bakuna laban dito. Una, alamin ang impormasyon bago ito i-share. Suriin ang source o ang pinagmula nito. Tandaan na ang mga nakalagay na headlines ay hindi laging naglalaman ng buong istorya. Suriing mabuti ang mga katotohanang inilatag sa post. Alalahanin na ang mga larawan o video na ipinalalabas ay maaaring mabago o mai-edit. Tingnan kung may posibleng mali sa post. Maging mapagmatsyag. Ika nga, think before you click. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng himpilang ito. Ito ang Sunshine Radio. Panig sa katotohanan, naniniwala sa katwiran, at nangangalaga sa inang kalikasan. Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Alright, balik tayo dito sa ating special episode ngayong Friday. Partner Joyce, isang bagsak nga dyan dahil ang ating bisita ay... I don't know kung magbi-birthday ba this week. Kailangan mauna na tayong bumati. Ayan. So, bago natin balikan yung negosyo, ano ba, Sir Marlon, na itong week na to ang iyong birthday. When ba talaga yung iyong eksaktong birthday? Nung A4. Lipas na. Lipas na pala. So, belated happy birthday, Sir Better Marlon. late than never, Sir Marlon. Happy birthday. Mula sa Happy amin dito birthday sa po. SMNI, kami nagpapaabot sa inyo ng pagbati. Masayang pagbati. Ayan, at bumati na rin lang tayo. Di batiin na rin natin ang happy 29th year anniversary ang Pioneer Love na pinangungunahan ni Miss Babes Espina. Siya yung owner-founder ng Pioneer Love. Ayan, happy birthday. Happy anniversary. Happy birthday anniversary. din kay Sir Marlon. Okay, so balikan natin yung ating pinag-uusapan na business. Ano pa yung mga plans nyo in the coming year, Sir Marlon, when it comes to your MVT Solarized Lightning Enterprises business? Ano pa yung mga plans mo? Kasi na-reach mo na nationwide. So ano pa yung mga plano mo? Gusto ko yung mas lalago pa. Para kasi sa bawat kontrata ko, Mhm. hindi rin kasi nawawala sa akin yung
pagtulong sa mga Mm-mm. siyempre, alam mo na sa mga kababayan natin na medyo hindi may kailangan din nila ng kaya doon hindi nawawala sa atin 'yon na kahit na konti lang yung kinikita natin, so kailangan magbigay din Mag-share tayo tayo sa mga sa tayo. ating kapwa. Para naman na lalo tayo iblis ni God. Okay. Yung kumusta ang Masbate? Ito ba sila ba'y nagbe-benefit na nitong negosyo mong ito kasi you are from Masbate, si Marlon. Actually, marami na rin kasi lalo pa ngayon, medyo panay ang brownout. Aha. Oo. So, may mga client tayo doon na yun na halos yun na yung ginagamit nila. Sir, malaki po ba ang naitutulong sa environment natin yung solar? Malaki po. Ano po Oo. yung po, sir? Kasi unang-una sa global warming yun. Tapos nakakatulong din tayo sa hindi lang sa kalikasan, siyempre nakakatulong din tayo sa kapwa natin yung medyo nahihirapan magbayad ng kuryente. Kuryente, oo. Opo. Pero nung una, sir, yung how about the payment mode, sir, sa isang bagsakan or merong Actually, mayroong COD, mayroong 50% down payment after installation naman yung bayad. Mayroon ding mga pasaway. Hindi din talaga maiwasan, Hindi sir, po no? maiwasan na, na meron talagang after mga ganyan. installation, hindi ka na hindi mo na makukolekta yung bayad. Ay, ganun. Oo, marami. Yung hindi naman yung owner, pag hindi ka direct sa owner, yung mga dadaan sa agent. Ayun talaga din. Kumbaga, Oo. lesson learned. Yun, Wag ka oo. nang makikipag-deal dun sa mga ahente-ahente. Oo, Kailangan yun. direkta ka na dun sa Yun. Totoo. Kaya ngayon medyo iwas na talaga ako. Mm. Kasi maraming nangyari. Okay. So, since sabi mo nga, yung first love business ay nag-i-exist pa rin up to now. Ito na nga yung printing. So, ibig sabihin, nauna si printing bago itong Hindi, yung solar muna. solar Solar. muna. Opo. Hindi ka talaga pumayag na yung yung pangarap mong business ay hindi Hindi mo matupad. matutupad. Opo, hindi ako pumayag kasi talagang bawat may makikita akong printing, talagang inaano ko yun na tutuparin ko talaga to. Kailan niyo po nasimulan yung printing na business niyo, sir? 2019. 2009. So, Oo. medyo bago-bago. Bago pa. 4 Kasi years pa lang. Nagkataon kasi na yung kabila namin doon, umalis yung nangupahan na kaya Inoccupy mo. kinuha ko na. Tinabi mo na sa MVT yung printing mo, Opo. sir. Oh, wow, galing. Actually, ang printing ko, pa rin sa pangalan ng mga ko, kung ang MBT, nagkaroon ng NMB, so sa MBT naman, sa printing naman, NMBT. NMVT. Ano po yung N, sir? Anong meaning ng N? Nebuchadrezzar Tuling. Yun Wow. yung pangalan ng panganay ko. So, dun sa iyong mga anak, ilan na yung may negosyo doon? Halos lahat na sila. Lahat na sila. Oo, halos lahat na sila. As in, sila yung nagpapatakbo na nung sila po. kanilang Sila po. that's Pati nice. yung sa akin din, sila rin tong kasama ko sa office. So, parang family business to. Opo. Kasi ang number 1 kasi sabi ko, mas maganda na ikaw yung amo kaysa yung masukan ka. Mangangamuhan Totoo. ka. Kasi since before kasi hindi ako naging employee. Yun ang talaga ang pangarap ko sa buhay na gusto ko yung hawak ko yung oras ko. Tapos yung ako mismo yung amo. Yun ang Okay. Maganda yung sinabi mo kanina, Sir Marlon. Talagang marami yung matutuwa na, kumbaga, hindi lang pagkita ng pera yung gusto mo. Kumbaga, sa paglago ng negosyo mo, ay gusto mo ring makatulong do sa ating mga kababayan. So, kumbaga, kahit paano'y nakakatulong ka sa gobyerno dahil nakakapagbigay ka ng trabaho do sa ating mga kababayan. Right now, ilan na yung manpower mo, Sir Marlon? actually sa ngayon kasi ang iba kasi on call pero depende kasi sa project ko eh. Pero ang permanent na ko almost 20. Pero dumadami, mas marami pa yon kapag mas malaking project. Oo. At saka isa pa, yung anak ko, yung mga barkada ng anak ko, yun din yung mga kinukuha niya. Kaya yun yung nagiging tao niya ngayon.
Kumbaga yung mga friend na rin nila Oo. ang kanilang nagiging tao doon sa Tao. kanilang mga negosyo. So lahat ng mga anak mo, sir, is graduate na po sila. Opo. Tsaka may sarili-sarili ng business. Mm-mm. Paano po kayo mag-respond sa mga, sir, sa competition ngayon sa market? Medyo sa pag-response alam mo, kailangan kasi maano ka talaga, maagap ka kasi ang client kasi once na pinabayaan mo yan, talagang mawawala rin sa iyo Tsaka lalo na sa mga sa warranty. So kasi alam mo naman mahirap pag hinayaan mo yun. So, kumbaga, ibig sabihin lang, Sir Marlon, hindi nag-i-end yung inyong partnership or yung iyong pagtulong sa kanila pag natapos nang i-install. Kumbaga, nandyan ka pa rin to guide them, pwede pa rin silang magtanong sa inyo. Actually, sir, may client ako since 2012 Hanggang ngayon, client ko pa rin Wow, Oo. galing. Tsaka kahit natapos na yung warranty, pag once na tumawag or na kasi nakikita kasi namin sa cellphone namin yon lahat ng mga halos lahat ng install namin. So pag nakita namin na may problema, tinatawagan namin yung client na Kaya si client na rin Inaayos mismo nasuki nyo yung kumbaga oy, dito tayo sa MBT para mas tried and tested na ganun namin. nga po ang nangyari. Yung kumalat dahil nandun doon sa mga client namin. So ganun ka-importante yung quality service na binibigay nyo sa kanila. Maayos din na pakikipag sa client. Pakikitungo. Pakikitungo. Mayroon mang mga pasaway pero wala, kailangan talagang pakitunguhan mo. Kaya nga. Yung mga pasaway nagiging hindi na sila pasaway, sir, sa Kailangan daanin mo na sa Okay, pag-usapan natin your printing business kasi love mo naman ito So paano ba pwede bang per piraso or kailangan may certain dozen na para or kumbaga butuhan. pagka nagsimula ka hindi naman yung lalo kung maraming kulay. So paano ba yung dealings doon sa mga like ngayon panahon ng barangay at SK election, so yung iba na can-afford magpapaprint ng t-shirt, bultuhan ba or pwedeng hindi naman karamihan po? Paano ba? Hindi naman po kasi mayroon talaga, hindi maiwasan talaga na may paisa-isa, dalawa, ganyan. Hindi mo pwedeng tanggihan yun. Okay. Sabi nga huwag kang tumanggi sa grasya. Kahit na sabihin mong maliit man yan, ang malaki kasi nag-start sa Nag-start maliit. yan sa maliit. Oo. Alright. Natanong ko yan, Sir Marlon, kasi yan ang first job ko dito sa Manila. Nagtrabaho ako sa isang silk screen company. At talagang truck na dinideliver sa amin yung t-shirt. At binanggit ko nga na kung ilang piraso lang yan, 'di ba? Lalo kung maraming kulay. So, ang dami mong i-ready para sabi nga yung disenyo na gusto niya ay maipinta mo dun sa t-shirt. Ngayon ba moderno na yung kasi nung araw ano bang tawag doon, yung papahidin mo, Silk screen. may silk screen. Apo. Ano ba na ngayon ang sistema? Dati sir, spray, ginagamit ko ng Sosbati pa ako. Pero ngayon, mabilis na kasi mayroon tinatawag na yung sublimation. Yung ipiprint mo lang yon sa computer, pagkatapos ipipress mo lang. So, Okay. mas mabilis siya ngayon kaysa dati. Marami pa rin tayong ginagamit na silk screen, pero kung bilis ang pinag-usapan, mas mabilis talaga yung sa Nung araw kasi mano-mano kami na pagka print kasunod ka na, ihahanger mo para matuyo. para sumunod naman na kulay. Kaya napakahirap nun. Kailangan marami kang sampayan. So ngayon hindi na gano'n Hindi na ang po. Okay. Kasi pagkatapos mo may print, pwede mo nang tiklopin So may machine ka na rin for Mayroon tarpaulin. po, mayroon. Kasi Mayroon. iba naman yung printing ng tarpaulin, di ba? Iba yung sa tarpaulin, iba naman yung sa sublimation, iba naman yung sa DTF. Yung direct t-shirt printing, yung film. Yung ano mo talagang buhay na buhay yun Oo, kaya Iba yun. Talagang very kung makikita mo yung magagandang ano talaga, yun sa DTF yun. Natatandaan ko noon na paghahalo pa lang ng pagmi-mix pa lang ng pinturang gagamitin
nagtatagal na sila kasi testing para ma-perfect mo yung hinihinging kulay nung nagpapaprint. Oo. Yun ang medyo madugo talaga. Nung araw Nung araw. natakot lang ako noon dahil medyo mabigat yung load dahil yung kapalitan ko nagkamali siya. Isipin nyo, truck yung nagkamali siya ng design na pinaprint. Chinard sa kanya. Naku, ewan ko. Hindi talaga maiwasan yun, sir. Kailangan lenient ka. Alam mo na, itong bulto na ito ang itatatak dito. Kaya, okay. Sir Marlon, maaari niyo po bang ibahagi sa mga manonood natin yung kung saan po located si MVT Solarize Enterprises? Doon sa mga po? gustong mag-inquire. Sa gustong mag-inquire, nandun lang kami sa 135 Regalado Highway, Regal Residences, Lagro, Quezon City. Madali pong hanapin yun. Ano kasi yung landmark doon, Sir Marlon? ang pinaka-landmark namin doon, sir, yung poste ng MRT. Yung between... Malapit ba sa Fatima? Malapit. Between 198, 199, yun ang pinaka-landmark. Mabilis nila makita. Okay. Oo. Yung poste ng, poste ng MRT. ng MRT. Opo, sa kaliwa kami. Encourage them also, sir, na kung anong kagandahan na paggamit ng Solarize po. Opo. Actually, napakalaking bagay kapag kayo'y nakasolar. Kasi mostly ang daytime nyo talagang mawawala 100%. At siya pa, nakatulong pa tayo sa kalikasan. Sa environment. Sa environment. Yun lang. Ngayon, isa pa ang masasabi ko lang sa MBT Solarize, hindi pa tayo gumagamit ng mga mahihinang solar panel. Oo, quality talaga kasi hindi naman tayo ma-approve doon sa ibang company, lalong-lalo na doon sa isang pharmacy na talagang buong Pilipinas na. Yes. O kasi mahigpit sila Kailangan ma-meet mo yung kung The ilang fact na pumasa, ibig sabihin talagang yung quality ay mataas. Mataas. Kasi hindi ka basta-basta papasa. Actually, pang-apat na ako na company na nag-sample doon. And kayo yung sinuwerte. So, Opo. Sir Marlon, good luck po sa inyong business at sana nga ho'y magpatuloy na sumigla ang negosyo. Marami tayong mga kababayan ang inyong matutulungan. Although sabi nga, per project yan. May mga proyekto na kailangan nyo ng dagdag na manpower. So may mga ready dyan na kung kailangan nyo sila, tatawagin lang. Opo. Ayan. So, doon sa atin hong mga kababayan na gusto hong mag-inquire, paano ba ako mababawasan yung bill ko sa kuryente? Baka gusto nyong itry. Pakita ulit natin yung contact details ni Sir Marlon para doon sa mga gustong mag-inquire. Okay. Ayan, ang kanilang numero. Naku, kaya mo bang mabasa? Medyo malayo na. 091... hindi na kaya ng Hindi na lolo. kaya. Tingnan nyo na lang sa screen. Nasa screen, no? Kasi hindi Nasa ko din screen. po makita. Pareho pala tayo na malabo ang ating mata. Ayun, sir, 917-920-6069. Ayun. Ayan. So, pwede ho kayong mag-inquire dyan kung kayo ho ay interesado na sabi nga malaman nyo para mapaghandaan. Kasi kung bigla medyo pricey, Sir Marlon. Huwag nyo din kalimutan mga kapartner na katabi lang din po yung printing press ni Sir Marlon. Kayo mga kandidato kung sakali at mga kailangan kayo ng kanilang serbisyo, pwede nyo yung i-consider. Pati mga barangay project, sir, mga street lights nila. I-raise ko nga pagka nag-meeting kami sa homeowners, baka kung saan ba pwedeng makatipid na tapos na mag-install sa amin ng mga CCTV cameras. Although LED na naman yung aming mga street lights, pero mas makakatipid pa pag solar, Sir Marlon. Malaki, sir. Kasi actually sa per post, ang alam ko, single 5.5 samantalang kung nakasolar ka na, mawawala na yun Wala na. Oo, yun na yung ano na yan. Okay. Doon sa ating gabay sa tagumpay, bago tayo tapos for this week, meron ka ba dyan na,
Okay, sige. Ayan. Okay. Sir, Sige pwede po. ko bang batiin yung misis ko? Ay, Sige, opo. ho. Lahat po ng mga Oo. gusto niyong Gusto batiin, yung Sir Marlon. Actually, magbe-birthday yung misis ko sa September 28 eh. Advance, ano pong pangalan ni ma'am? Venice Tuling. Ayan. Ma'am Venice, Ulit. happy birthday po. Parehas kami, 60 na. 60 pa lang ho. Opo. Naku, Hindi still naman a long halata. way. Happy birthday po ulit, belated Sir Marlon. Ma'am Venice, advance happy Advance, birthday po. At kami ho'y umaasa na mas marami pa kayong matutulungan kung mayroon din ho kaming maitutulong dito sa programa in the near future sa inyo pang mga iba pang mga business nandito lang ho kami. We're willing to help you, Sir Marlon. Salamat po. Maraming salamat. Maraming Partner salamat. Lilibet, end of the line for this Friday afternoon. Kailangan na nating magpaalam. So yun mga kapartner, Sir, maraming salamat po sa inyo, Sir Marlon. Ang mga kapartner, wag niyo pong kalimutan kung gusto niyo talaga mag-avail, mag-inquire ng Solarized Enterprises. Mag-contact lang kayo sa contact details na filinas namin kanina sa TV. Pwede nyo naman po i-review yung namin mamaya. Okay. Then, mga kapartner, lagi po, lang po talaga kayong tumutok. Lagi ninyong aabangan ang iba't ibang kwento ng mga negosyante dito sa programa na Patok. Ako po inyong lingkod, kapartner Lilibet Yap at Pastor Apollo Sikibuloy. Maraming salamat po sa laking pribilehiyo na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin dito na maging bahagi po sa programa dito sa DZAR. Ayun. Maraming Kaya, salamat po. Salamat po, Pastor. Kaya po, kung meron kayong kwento na alam nyong papatok, makakatulong, hindi lamang tatatak sa isipan ng ating mga kababayan, huwag nyo na hong itago, kundi dapat ito po yung inyong ibahagi at ipatok na yan. Sumainyo ang programang Patok. Naway marami kayong nalaman at natutunan sa mga latest trends at fashion. Muling makinig sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio.